Hi everyone, this is Tika Haben. Welcome back to my channel. Sa video natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay paano nga ba kung nag-deactivate ang ating GCash registered mobile number. Okay, ang dami po kasi nagko-comment sa video ko regarding po dito na na-deactivate ang kanilang GCash mobile number. Ano daw yung kanilang dapat gawin. Ayan, kaya sa lahat po ng mga GCash user na nakaranas nito, magbibigay po ako ng dalawang option sa inyo na pwede nyong gawin. Una ay ang mag-fund transfer. Ang fund transfer po na ito ay from old account to new account. Ibig sabihin, ang iyong old account which is na deactivate ang iyong number, ililipat po natin ang fund papunta sa new account mo. So, ano nga ba yung gagawin natin kapag wala kang new account? Siyempre, kailangan natin gumawa ng new GCash account tapos i-verify ito. Pero make sure lang po na dapat ang iyong new GCash account na gagawin ay same credential doon sa iyong old account. Ibig pong sabihin kung ano ang iyong full name doon sa old account mo, dapat ganun rin po ang gagawin mong name sa new account mo. Okay? So, ganun lang po kasimple. Okay? So, once na na-verify na po yun, pwede ka na pong mag-start mag-fund transfer. So, yung pangalawang option natin ay mag-update kay GCash na na-deactivate ang ating GCash registered mobile number. So, paano yung ginagawa at ano yung mga requirements? Unang-una po ay tatanungin tayo ni GCash kung kaninong number, kung ano yung number na na-deactivate. Next po nun ay ano ang full name. And then, ang last po na tatanungin niya ay kung ano yung birthday. So, once po na mahanap yun ni GCash na eto yung na-deactivate na GCash na to, magti-take action po sila dyan. Okay, so gagawin ko rin po yun na step by step. So, bali dalawa po yung gagawin ko. Una ay yung fund transfer from old account to new account. And then, pangalawa ay mag-report o mag-update kay GCash na na-deactivate ang iyong SIM card. So, switch lang ako sa aking screen recorder para masundan nyo step by step. Okay, so let's start. Okay, nandito na po ako sa aking screen recorder. Sundan nyo lang po ako. Open yung inyong GCash account para po masundan nyo kung ano yung gagawin ko. Mas maganda po yun. Ang una ko pong gagawin ay ang option 1 natin, which is yung pag-fund transfer from old account to new account. So, ganito lang po yung gagawin natin. Since hindi po tayo makalagin sa ating GCash account, itap lang po natin tong Help Center. Pagdating natin sa Help Center, scroll lang po natin siya papunta dito sa Your Guide to GCash. Tapos, swipe lang po natin siya pakaliwa. Pag nakita na natin tong Protect Your Account, itap po natin yan. Tapos, scroll natin siya pa pinakaibaba. Pag nakita na po natin tong Submit a Ticket, itap po natin yan kasi may redirect link ito papunta sa pag-create ng ticket. Ayan, dito na po tayo sa Submit a Ticket. Dito na po natin gagawin ang pag-process sa fund transfer from old account to new account. Fill outan lang po natin ang mga field na nandito. Una po ay ang ating email address. Gamitin po natin ang ating GCash registered email address. So, sa mga nagtatanong kung sa old account ba o sa new account yung gagamitin natin dito, sa new account po. Next is GCash registered full name. New account din po yung ilalagay mo dito. Next natin ay ang mobile number. Sa new account din po ito. Tapos sa concern category, dito na po natin ilalagay yung fund transfer from old account to new account. Ngayon, tap lang po natin to kasi naka-drop down yan. Tapos, piliin natin tong my GCash account. Tapos, hahanapin natin yung fund transfer. Eto, kagaya nito. I want to transfer my fund and services from my old to new account. Eto po yung pipiliin natin para lahat ng fund and services sa ating old account, which is na-deactivate yung SIM card, ita-transfer po natin sa ating new account. Okay? Next ay all GCash mobile number. Okay, ang ilalagay mo po dito ay ang na-deactivate mo na SIM number. Next natin ay new GCash mobile number. Ilalagay mo po dito. Sabi ko nga sa inyo kanina, dapat verified po ang iyong account bago ka mag-fund transfer. Kasi kapag hindi yan verified, hindi po ipaprocess ni GCash ang iyong request. Ganun po yun. Next is first name, middle name, and last name. Dapat po match ito sa iyong old account. Sabi ko kanina, na kapag gagawa ka ng new account, same credential po ang gamitin mo. Kung ano yung sa old account mo, dapat yun din yung gawin mo sa new account mo. Tapos, your date of birth, ayan, dapat same lang din po. Tapos,
what was the email registered to your old account. So, dito mo po ilalagay kung ano yung email na ginamit mo sa iyong old account. Next, what happened to your old number. Dito po, mamimili tayo. Ito, may 4 po na option dito. Deactivated SIM due to failed SIM registration. Ito po yung isi-select natin dito. Itong pinakauna. Ngayon, kung may ibang reason kung bakit gusto mo mag-fund transfer from old account to new account, i-select mo po dito. Kunwari, lost SIM, damaged SIM. Tapos, I don't want to use this number anymore. Pwede po yan. Since yung target natin ay deactivated ang ating SIM card, ito po yung pipiliin natin. And the next one is yung amount to be transferred from old to new account. Ito po ay dapat eksakto. Kasi kapag hindi po eksaktong amount yung ilagay mo dito, isa po yan sa reason kung bakit hindi magiging successful ang iyong fund transfer. Dapat, kunwari, sa old account mo, ang fund mo ay 1,050 pesos. Same po ang ilalagay mo dito na amount, 1,050 pesos din po, para i-transfer yun ni GCash. Next is last 4 digits of your GCash Mastercard. Ito po ay optional lang. Kapag wala po kayong Mastercard, lagyan mo po ng NA, kagaya po ng nandito sa description. Next is G-Insure Policy Number. Same lang din po dito. Kapag hindi to applicable sa inyo, lagyan mo lang po ng NA. Next natin ay etong, do you have a subscription in G-Life? Dito po may option. Pili po kayo yes or no. Kapag no, select mo lang po yan. Kapag yes naman, ayan, tapos pili ka dito kung anong subscription na meron ka. Since wala tayo, ang gagawin ko dyan ay no lang. Tapos basahin nyo po etong may mga checkbox dito. Bago kayo mag-yes, I agree, yes, I understand. Okay? Check nyo po yan. Basahin nyo po yan. Okay? So, ito na po yung mga documents or requirements na kailangan nating isubmit as attachment dito sa ating ticket. Una po ay ang valid government issued ID. May mga example po dito, SSS, UMID, driver's license, passport, o kaya naman ay postal ID. Po pwede po yan. Kapag meron kang ganyan, check mo po yan. Tapos, selfie holding valid ID which clearly shows the details. So, isa rin po sa reason ng rejection ng fund transfer ay ang hindi po clear na picture. Kunwari, nag-selfie ka, kasama yung ID mo. Yung ID mo po ay hindi mabasa, pero yung mukha mo ay malinaw. Ang ending po nun ay mare-reject. Kasi dapat ang makikita dito sa selfie holding with your valid ID, dapat kung ano yung nilagay mo dito sa government issued ID, yun po yung gagamitin mo sa pag-selfie mo. Tapos, dapat malinaw po yun. Ibig sabihin, nababasa po yung details para i-approve po ni GCash. Okay? So, gets. Next natin ay notarized affidavit for funds 1K and above. Ibig sabihin, kapag 1K and above ang iyong fund, need mo po ng affidavit of loss. O kaya naman ay deactivated SIM card. So, punta po kayo sa pinakamalapit na public notary sa inyo and then pagawa po kayo ng affidavit. So, yung affidavit po is 200 pesos. Depende na lang po sa inyo kung magkano yung singil. Pwedeng mataas, pwedeng mababa. Pero dito sa amin, 200 pesos po. Tapos, picturean mo po yun, pero dapat clear po, no? Dapat clear po itong notarized affidavit. Tapos, check mo po yan. Ngayon, kompleto na. Ang gagawin mo po doon ay ilalagay dito sa attachment. Tap mo lang po to, tapos iselect mo yung tatlo na nandito. Tatlong requirements. Una, yung valid ID, selfie holding with your valid ID, and then yung notarized affidavit para po sa mga 1K and above yung ipa-fund transfer nila. Pero kapag below, kunwari 999, ang gawin mo, hindi ka na po required na kumuha ng notarized affidavit. Ngayon, may mga pasaway kasi, nagtatanong sila, kunwari, 1.5 yung kanilang fund transfer o ipa-fund transfer sa kanilang new account. Ngayon, nagtatanong sila sa akin, kuya, pwede pang 900 muna yung unahin ko, tapos isunod ko naman yung 600. Hindi po pwede yun. Dapat buo po siya. Kaya nga po, required na magpa-notarize affidavit kapag 1K and above yung ipa-fund transfer mo. So, sana po naintindihan. Okay, once na kapag attach ka na ng attachment mo dito ng mga requirements or documents na hinihingi sa atin, ang isunod mo po ay itong kindly provide all the details. Okay, dito mo po i-state kung ano yung details talaga na nangyari sa iyong SIM card.
kung bakit ito na-deactivate. So, pwede pong ilagay mo ditong reason is dito rin po mismo manggagaling. Okay, dito po sa deactivated SIM due to failed SIM registration. Po, pwede na po yun. Tapos, isubmit mo po. Kapag nakapag-submit ka na, may marireceive ka po na email niyan. Automatic po yun. Check mo po ang iyong email na nilagay dito sa pinakaitaas pagkatapos mo mag-submit. Kasi may marireceive ka dyan na email. Ang email na po yun ay auto-generated email. So, imposible na hindi ka makatanggap once na nag-submit ka nito kasi auto-generated nga po yun. Okay? Maliban na lang kung maling email address yung nilagay mo dito. Tapos, may laman po yun na ticket number. Ang gawin mo sa ticket number ay i-follow up mo po sa Chat with Gigi ang iyong ticket number para maging active ang iyong ticket and then mas madaling ma-process ang iyong request. Kaysa naman sa nag-submit ka lang ng ticket tapos magko-comment ka naman sa video ko na ay hindi gumana kasi nga hindi mo pinollow up ang iyong ticket number hanggang sa nag-expired na ito. Ngayon kapag nag-expired po yan, uulit ka naman sa pag-create at pag-submit ng ticket. So ganun po yan. Okay, tapos na tayo sa ating option 1.